May mga NBA teams na nakilala dahil sa championship at ang iba naman ay dahil sa superstar players. Pero ang team na pag-uusapan natin ngayon ay nakilala hindi lang dahil sa galing nila, kundi sa kaguluhang dala ng mga ito. Sila ang Portland Trail Blazers ng early to mid 2000s na mas kilala sa bansag na Portland Jail Blazers. Maring marami sa inyo ang narinig na ang Jail Blazers era pero may mga hindi pa nakakaalam kung paano nila nakuha ang kanilang notorious nickname. Kaya't sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang Jail Blazers era, both on and off the court kung saan talaga sila nakakuha ng most attention at recognition. Ang bansag na ito ay nagsimula sa mga manlalaro ng team dahil marami sa kanila ang nasangkot sa iba't ibang legal issues. Kaya halos every couple of weeks or months, nasa balita sila dahil sa pagkakaresto, illegal activities at iba't ibang kontrobersyal na insidente na laging nauugnay sa team. Kasama sa main Blazers roster noon sina Rasheed Wallace, Bonzi Wells, Robin Patterson, Quintel Woods, Damon Stoudemire, Darius Miles at isang iyang Zach Randolph. Nakasama rin si Steve Kerr pero hindi siya part ng core ng era na ito. Nagkaroon lang siya ng short stint noong 2001 at ayon sa kanya isa ito sa pinaka-unique na seasons na naranasan niya sa NBA. Kasama rin sa team sina Scottie Pippen at Arvydas Sabonis pero sila yung mga veteran na respetado at hindi basta-basta nasasangkot sa gulo. So ngayon pag-usapan na natin kung ano ba talaga ang nangyari sa mga players na ito at kung bakit sila tinawag na Jail Blazers. Sa pananatili ni Rasheed Wallace sa Portland, nagkaroon ito ng ilan sa best individual seasons sa kanyang karir ngunit kilala rin ito bilang player na mainitin ang ulo. Madalas siyang mag-average ng more than 30 technical fouls per season at noong 2000-2001 season umabot pa siya sa 41 technical fouls. Isang record na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababasag at malabong ma-break sa modern NBA dahil mas strict na ang liga. Bukod doon, na-charge rin siya for marijuana possession ng ilang beses. Noong 2003, nasuspend siya ng 7 games dahil sa pag-confront at pag-threaten sa referee na si Tom Dugani. Dahil sa reputasyon niya, naging target ito ng mga referee at kahit nung lumipat na siya ng team, dala-dala pa rin niya ang ganitong imahe kahit medyo kumalma na siya kumpara noon. Si Damon Stoudemire naman habang naglalaro sa Portland ay na-involve rin sa ilang arrest dahil sa marijuana possession. Isa dito ang insidente noong 2003 sa Tucson Airport kung saan nahuli siya habang may dalang 1.5 ounce ng weed na nakabalot pa sa aluminum foil habang dumadaan sa metal detector. Dahil dito na-charge siya for possession of drug paraphernalia at sinuspindi ng team kasama ang $250,000 fine. Kailangan din niyang dumaan sa 90-day rehab program at regular na urine test para mapatunayang malinis na siya para sa 2003-2004 season. Samantalang si Robin Patterson ay kilala bilang solid defender pero mas naaalala ito dahil sa mga off-court issues niya. Noong 2001, nag-plead guilty siya sa attempted rape case involving ang yaya ng mga anak niya. Kaya nakulong siya ng 15 days at naging registered sex offender. Same year din na-convict siya sa misdemeanor assault matapos manakit sa labas ng nightclub dahil lang sa scratch sa kotse niya. Noong 2002, na-involve rin siya sa domestic abuse case laban sa asawa niya. Habang nasa Portland, madalas din siyang makipag-away sa coach niya na si Morris Cheeks at Nate McMillan. At kahit na-trade na ito, patuloy pa rin siya sa mga legal issues niya kabilang ng ilang DUI cases. Si Quintel Woods hindi kasing kilala ng ibang players sa roster pero may mga insidente rin siya na naging kontrobersyal. Noong 2004, nahuli siya ng pulis at hiningian ng driver's license at insurance pero imbis na lisensya, ang inilabas niya ay basketball card dahil wala siyang dalang valid ID. As expected, hindi ito nakalusot kaya nag-plead guilty siya sa driving without license. Makalipas ang ilang buwan, muli itong na-involved sa mas mabigat na kaso nang mapasama siya sa alleged organized dogfighting operation sa bahay niya. Dito nakita ng pulis ang 6 na abuse pit bulls malapit sa property niya at sinampahan siya ng animal abuse. Dahil dito agad siyang binatawan ng Portland Trail Blazers. Samantalang sina Darius Miles at Bonzi Wells naman ay parehong nagkaroon ng issues kay Coach Morris Cheeks. Sa isang film session, biglang nagwala si Miles, nagmura at binastos si Cheeks kaya nasuspend siya ng 2 laro.
Ang verbal outburst na ito ay naging sobrang intense na ayon sa mga report, umabot pa sa puntong naisip ni Chicks na mag-resign dahil sa sitwasyon ng team. Si Bonsky Wells naman ay hindi rin nagpahuli sa mga kontrobersya. Noong 2000, nasuspindi siya ng isang laro at pinagmulta ng $10,000 dahil sa physical at verbal abuse sa isang referee. Noong 2001 naman, napaaway ito sa isang club at hindi nakinig sa mga pulis nang sabihan itong huwag mag-involve sa away malapit sa nightclub. At ang isa sa pinaka-controversial na pangalan sa team na ito ay si Zach Randolph. So dami nang naging issues niya tulad ng marijuana possession, physical assaults at DUI. Ang isa sa pinaka-memorable na nangyari ay noong 2003 sa practice. Doon, bigla niyang sinuntok si Roven Patterson dahilan para mabasag ang mukha nito. Ayon sa mga ulat, hindi nagustuhan ni Randolph ang ugali ni Patterson na madalas umanong mambuli ng younger players sa team. Pagkatapos ng insidente, umabot sa puntong nagtago si Randolph sa bahay ng teammate niyang si Del Davis dahil natakot siya na baka balikan siya ni Patterson at gantihan. Pero hindi pa dito natatapos ang gulo. Noong 2004-05 season, nagdagdag pang Blazers ng mga bagong players. Kabilang si Ha Seung-jin, ang first at only South Korean player sa NBA, at isang player na si Nedsad Sinanovic na hindi nakapaglaro sa regular NBA games. Sa isang practice session noong 2005, nagsuntukan sina Ha Seung-jin at Sinanovic. Pareho silang matatangkad kaya't kinailangan ng tulong ng buong training staff para pigilan ang gulo. Ayon sa mga report, talagang nagkagulo sa practice facility na nagkasuntukan at habulan. Kumuha pa umano si Ha Seung-jin ng pamalong kahoy at sinugod si Sinanovic na muntik pang humantong sa mas seryosong injury kung hindi naawat. Dahil dito napilitan ng management ng Portland na baguhin ang team at nangako sa City na babaguhin nila ang kultura ng koponan at maghahanap ng mga players na hindi lang talented kundi may positive image din para sa franchise. Pero kahit na sobrang gulo ng team na ito ay hindi sila basta-bastang koponan. In fact, isa sila sa mga competitive teams noong early 2000s. Makikita sa record nila from 2000 to 2003 na consistent silang 50-win team at ilang beses naging dark horse contenders. Nakarating pa sila sa Western Conference Finals noong 1999 at 2000 kung saan muntik na nilang matalo ang Lakers pero nalaglag sila sa Game 7 matapos mag-collapse sa fourth quarter. Kaya nakakagulat ring isipin na sa dami ng off-court issues ay kaya pa rin nilang manalo ng maraming laro na ibig sabihin lang ay sobrang talented talaga ng roster na ito. Pero pagkatapos ng 2003, nagsimula na rin ang pagbabago sa franchise. Sinubukan ng team mag-rebrand at ayusin ang imahe nila. Kaya't nag-decide silang i-trade ang kanilang key players tulad ni Rasheed Wallace at Bonsky Wells. At dito na unti-unting natapos ang era ng Jail Blazers. Team na talented pero sinira ng internal issues at off-court controversies. Isang halimbawa na kahit gaano pa kagaling ang isang team, pwede pa rin silang bumagsak dahil sa masamang disiplina at kultura. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.